Araw-araw, tuwing umuwi ang bata mula sa paaralan, gutom na gutom siya. Pero hindi niya ito kailanman binabanggit. Nagsimulang maghinala ang kanyang ama at nagdesisyong alamin ang totoong nangyayari. Upang gawin ito, palihim niyang inilagay ang isang maliit na tracking device sa bag ng kanyang anak. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabihin sa amin kung saan kayo nanonood. Si Ricardo ay laging isang maalaga at mapagmalasakit na ama. Sinisiguro niyang may sapat na pagkain ang kanyang anak na si Paul, lalo na pagdating sa baon nito sa paaralan. Tuwing umaga, bago ihatid si Paul sa school, maingat niyang ipinaghahanda ito ng balanseng pagkain. Laging may 2 sandwich, sariwang prutas, isang maliit na panghimagas, at isang juice box sa lunchbox nito. Sapat upang mapanatili siyang busog at may enerhiya sa buong araw ng klase. Ipinagmamalaki ni Ricardo ang pagsigurong busog at malusog ang kanyang anak. Alam niyang mahalaga ang wastong nutrisyon para sa isang batang lumalaki. Pero nitong mga nakaraang araw, may kakaiba siyang napansin. Bawat hapon, pag-uwi ni Paul, agad itong dumidiretso sa kusina at kumakain na parang hindi pa ito nakakain maghapon. Hindi ito basta simpleng gutom matapos ang eskwela, ibang-iba ito. Matindi at mabilis siyang kumakain na parang ilang araw nang walang laman ang tiyan. Nagsimula itong magbigay ng kaba kay Ricardo. Noong una, inisip niyang baka isa lang itong phase. Marahil lumalaki si Paul o mas maraming enerhiya ang nagagamit niya sa paaralan. Pero makalipas ang ilang araw na pareho pa rin ang kanyang napapansin, hindi na ito maaaring ipagwalang bahala ni Ricardo. Isang gabi, habang mabilis na inuubos ni Paul ang isang malaking pinggan ng pasta, nagpasya si Ricardo na tanungin ito. Sa mahinahon na boses, tinanong niya, "Paul, kinakain mo ba ang baon mo sa school?" Sandaling nag-alinlangan si Paul bago mabilis na ipinagpatuloy ang pagkain. "Oo, kinakain ko," sagot niya nang hindi tumitingin sa kanyang ama. Hindi kumbinsido si Ricardo. Hindi kailanman naging magaling magsinungaling ang kanyang anak at ang saglit na pag-aalinlangan nito ay nagsabi na ng lahat. "Pero palagi kang umuuwi na parang hindi ka kumain buong araw." Pagpapatuloy niya, pinananatiling kalmado ngunit matatag ang kanyang tinig. "Sigurado ka bang maayos ang lahat?" Masyadong mabilis na tumango si Paul. "Oo, mabilis lang akong magutom siguro." Ang sagot niya ay parang pilit, tila gusto na niyang tapusin ang usapan. Pinabayaan muna ito ni Ricardo, ngunit isinulat niya ito sa kanyang isipan. May hindi tugma at kailangan niyang alamin kung ano ito. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda ang lunchbox ni Paul gaya ng dati, nagdesisyon si Ricardo na magbantay ng mabuti. Sinigurado niyang tandaan ang bawat inilagay niya sa loob. 2 turkey sandwich, isang mansanas, isang chocolate chip cookie at isang bote ng orange juice. Maging ang pagkakaayos ng pagkain sa loob ay isinulat niya sa isip upang matukoy kung may mawawala mamaya. Kinuha ni Paul ang lunchbox nang walang tanong at agad na nagmadaling umalis papuntang bus stop, kumakaway ng paalam habang tumatakbo. Kinagabihan, handa na si Ricardo. Pagpasok pa lang ni Paul sa bahay, pinanood niya itong mabuti. Tulad ng inaasahan, dumiretso ito sa kusina at binuksan ang refrigerator bago pa man ito bumati sa kanyang ama. "Hey anak," bati ni Ricardo nang may mahinahong tono. "Kumusta ang school?" Halos hindi lumingon si Paul. "Ayos lang," sagot nito habang kinakain ang natirang manok mula sa ref. Nagantay muna si Ricardo bago dahan-dahang kunin ang bag ng kanyang anak. "Nakalimutan kong tingnan ang lunchbox mo ngayon," wika niya ng kaswal, sabay bukas ng zipper nito. Biglang lumingon si Paul. "Dad, hindi mo na kailangang..." Pero huli na. Nabuksan na ni Ricardo ang lunchbox. Walang laman ito, ngunit may isang bagay na hindi tama. Walang mumo, walang buto ng mansanas, walang bakas na may kinain mula rito. Mukhang hindi ito nagamit kahit kailan. "Kinain mo lahat ito?"
Tanong ni Ricardo habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Napalunok ng malalim si Paul. Oo. Hindi naniwala si Ricardo. Hindi mabilis kumain si Paul at walang paraan na naubos niya ang 2 sandwich, 1 mansanas at 1 cookie nang walang iniwang bakas. Ngunit bakante ang lunchbox. Lumakas ang kaba sa dibdib ni Ricardo. May mali talaga. Hindi niya muna pinilit si Paul na magsalita. Kung hindi pa ito handang magsabi ng totoo, hindi rin makakatulong ang panggigipit. Sa halip, alam niyang kailangan niyang alamin ito ng mag-isa. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Paul, naupo si Ricardo sa mesa ng kusina, nakatitig sa walang lamang lunchbox. Mabilis na naglaro ang kanyang isip sa mga posibilidad. Ibinibigay ba ni Paul ang pagkain niya? Nawawala ba ito? Itinatapon? O mas masama pa, may nang-aagaw ba ng kanyang pagkain? Napakunot ang noo ni Ricardo sa naisip. Kung may nang-aagaw ng pagkain ni Paul, ibig sabihin natatakot itong magsabi. At kung natatakot ito, hindi ito simpleng problema. Seryoso ito. Hindi pa niya alam ang eksaktong dahilan, pero determinado siyang malaman. May nangyayaring kakaiba sa paaralan at hindi nagsasabi ng totoo si Paul. Ang susunod na hakbang ay alamin ito nang hindi tinatakot ang kanyang anak. Kapag natakot si Paul, baka lalo itong manahimik. Karaniwan nang hindi nagsasabi ang mga bata kapag sila'y natatakot o pinipilit. Kinabukasan ng umaga, maingat na inobserbahan ni Ricardo si Paul habang naghahanda ito papasok sa paaralan. Tahimik ang bata, hindi tulad ng dati nitong masayahing ugali. Halata sa kilos niya ang tensyon, parang may itinatago. Magandang araw sa iyo, anak, sabi ni Ricardo, inabot ang kanyang bag. Tumango si Paul nang hindi tumitingin. Salamat, Dad. Pinanood ni Ricardo ang anak habang papalayo ito patungo sa bus stop. Tumayo siya doon ng sandali, pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Dapat ba siyang dumiretso sa paaralan o hintayin muna? Matapos mag-isip, nagdesisyon siyang umaksyon. Nang umagang iyon, tinawagan niya ang paaralan at nagpa-schedule ng meeting sa principal. Makalipas ang ilang oras, dumating siya sa paaralan ni Paul. Ang mga pasilyo ay puno ng mag-aaral na nag-uusap, nagbubukas ng locker at mga guro na nagpapalakad ng mga bata papunta sa klase. Mukhang normal ang lahat, ligtas at maayos. Pero may kung anong hindi tama at hindi maalis ni Ricardo ang pakiramdam na iyon. Sinalubong siya ng prinsipal na si G. Romero, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may asin at pamintang buhok at isang mahinahon ngunit propesyonal na kilos. Ricardo, maganda kang makita. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Diretsong sinabi ni Ricardo ang kanyang pakay. Tungkol ito sa anak kong si Paul. Nitong mga nakaraang araw, umuuwi siyang gutom na gutom kahit na pinapabaunan ko siya ng sapat na pagkain. Ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari at sa totoo lang, nagsisimula na akong mag-alala. Mahigpit na tumango si G. Romero, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Nakakabahala talaga yan. Napansin mo ba ang iba pang pagbabago sa kanyang kilos? Napabuntong hininga si Ricardo. Oo, naging mas tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya masyadong nagkukwento tungkol sa school at kapag tinatanong ko tungkol sa baon niya, parang kinakabahan siya. Bahagyang umatras si G. Romero sa kanyang upuan, nag-iisip. Wala pa kaming natatanggap na ulat tungkol sa pambubuli kay Paul. Pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Kakausapin ko ang guro niya para malaman kung may napansin siyang kakaiba. Pinahalagahan ni Ricardo ang kagustuhan ng prinsipal na tumulong, pero hindi niya maiwasan ang hindi magandang pakiramdam sa kanyang sikmura. Pwede rin ba nating tanungin ang ilan sa mga kaklase niya? Baka may napansin sila na hindi natin alam. Pumayag si G. Romero at agad na tinawag si Ginang Palmer, ang homeroom teacher ni Paul. Isa siyang mabait at veteranang guro na mahigit 10 taon nang nagtuturo sa paaralan. Pumasok siya sa opisina na may bahagyang pagtataka.
Pero nang ipaliwanag ni Ricardo ang kanyang pag-aalala, tumango siya ng malalim na nag-iisip. Si Paul ay isang mahusay na estudyante, wika niya ng may kasiguruhan. Wala naman akong napapansin na kakaiba, pero ngayong nabanggit mo, tila nga mas tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Bahagyang sumandal si Ricardo sa mesa. Gusto ko lang siguraduhin na walang nangyayaring masama na hindi niya kayang sabihin sa akin. Nagpasya silang kausapin ang tatlo sa pinakamalalapit na kaibigan ni Paul, isang babae at 2 lalaki, nang hindi ipapaalam kay Paul upang hindi siya mailang. "Hey mga bata," bungad ni G. Romero sa isang magiliw na tono. "May mabilis lang kaming tanong tungkol kay Paul. May napansin ba kayong kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw?" Nagtinginan ang mga bata na tila nag-aalangan bago nagsalita ang isa sa mga lalaki. Hindi naman siya nagdadala ng lunch sa school. Biglang nanikip ang dibdib ni Ricardo. Hindi yan posible. Pinapabaunan ko siya araw-araw. Napailing ang batang babae. Ewan ko po, pero hindi namin siya nakikitang kumakain. Minsan sinasabi niyang hindi siya gutom o kaya naman ay lumalayo siya kapag kumakain na kami. Naramdaman ni Ricardo na bumibilis ang tibok ng puso niya. Kung hindi niya kinakain ang baon sa paaralan, saan ito napupunta? Sigurado ba kayo na hindi niyo siya nakitang may lunchbox? Tanong niya nang may tensyon sa boses. Saglit na nag-alinlangan ang pangalawang batang lalaki bago sumagot. "Parang minsan nakita ko siyang nagtapon ng kung ano sa basurahan, pero hindi ko naman masyadong pinansin." Nagkatinginan si Ricardo at ang prinsipal. May hindi tama. Hindi lang basta nawawala ang pagkain ni Paul, sinasadya niyang itago ang katotohanang meron siyang baon. Matapos umalis ang mga bata, napahaplo si Ricardo sa kanyang buhok, nag-iisip ng malalim. "Hindi ito may katuturan," bulong niya. "Nilalagay ko ang lunchbox sa bag niya tuwing umaga. Kung hindi niya ito kinakain at hindi niya ito dala, nasaan ito?" Bahagyang napakunot ang noo ni Ginang Palmer. Posibleng ibinibigay niya ito o may nang aagaw. Nalaglag ang puso ni Ricardo sa ideyang iyon. Kung may nangaagaw, bakit hindi niya sinabi sa akin? Mabigat na bumuntong hininga si G. Romero. Maraming maaring dahilan. Baka pakiramdam niya ay pinipilit siya o baka nahihiya siyang magsalita tungkol dito. Lalong lumalim ang pagkadismaya ni Ricardo. Ayaw niyang agad humusga, pero hindi niya pwedeng baliwalain ang mga ebidensya. Nawawala ang pagkain ni Paul at wala pang nakakaalam kung bakit. Biglang nag-atubili si Ginang Palmer bago nagsalita. "May isa pang bagay. Ayokong gumawa ng maling akusasyon, pero napansin ko na parang hindi komportable si Paul sa isang guro." Nataranta ang isip ni Ricardo. "Anong guro?" Saglit na nagdalawang isip si Ginang Palmer bago sumagot. "Si G. Samuel, yung bagong guro sa math." Biglang naginit ang katawan ni Ricardo. "Bakit siya?" "Hindi ko masabi ng sigurado," aminado ni Ginang Palmer. "Pero parang mas tahimik siya sa klase ni G. Samuel. At si G. Samuel, may iba siyang paraan ng pagdidisiplina. May ilan sa mga bata na parang hindi komportable sa kanya." Lalong tumindi ang galit sa dibdib ni Ricardo. Ang unang reaksyon niya ay sugurin si G. Samuel at alamin ang totoo, pero pinilit niyang pigilan ang sarili. Hindi makakatulong ang pagiging padalos-dalos. Bumaling siya kay G. Romero. "Kailangan ko siyang makausap ngayon." Mahigpit na tumango si G. Romero. "Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, Ricardo. Mag-aayos ako ng pribadong meeting sa kanya." Habang papalabas si Ricardo ng opisina, tuliro ang kanyang isip. Hindi na lang ito tungkol sa nawawalang pagkain, may mas malalim pang nangyayari. Kung may kinalaman ng isang guro, mas seryoso ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ayaw niyang agad mag-akusa, pero unti-unting bumubuo ng masamang larawan ang mga piraso ng puzzle.
Naglakad siya sa pasilyo ng paaralan, pinagmamasdan ang mga batang walang pakialam sa emosyonal na bagyong bumabagabag sa kanya. Para sa kanila, isa lang itong pangkaraniwang araw. Pero para kay Ricardo, ito ang simula ng isang bagay na hindi niya inasahang haharapin. Nakarating siya sa math department at huminto sa harap ng silid-aralan ni G. Samuel. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang guro na nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang mga estudyante. Nagdesisyon siyang maghintay hanggang matapos ang klase. Nakasandal siya sa pader, nakatawid ang mga braso habang mabilis na naglalaro sa kanyang isip ang mga nagdaang linggo. Sinusubukan niyang alalahanin ang bawat pag-uusap nila ni Paul, bawat senyas na maaring na-miss niya, tahimik, malayo, iwas sa usapan tungkol sa paaralan. May matagal na ba siyang gustong ipahiwatig, matagal na ba siyang humihingi ng tulong, pero hindi ito naintindihan ni Ricardo. Napakuyom niya ang kanyang kamao, lumulobo ang frustrasyon sa loob niya. Paano ko hindi ito napansin agad? Tumunog ang kampana ng paaralan, hudyat ng pagtatapos ng klase. Mabilis na lumabas ang mga estudyante mula sa silid-aralan, masayang nag-uusap at naglalakad sa pasilyo. May ilan na lihim na sumulyap kay Ricardo habang dumadaan, ngunit hindi niya sila pinansin. Nakatutok lang siya sa pintuan, naghihintay kay G. Samuel na lumabas. Nang sa wakas ay lumitaw ang guro, sandaling pinagmasdan siya ni Ricardo. Tinatayang nasa huling bahagi ng 30 si G. Samuel, matangkad, payat, may maayos na suklay na blonding buhok at malinis na ahit na mukha. Ang ekspresyon niya ay neutral, halos palakaibigan, pero may kung anong hindi ka nais-nais tungkol sa kanya na agad nagpakaba kay Ricardo. Baka dahil sa bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata bago ito mabilis na nawala o ang saglit na pag-aalangan ng kanyang hakbang bago bumalik sa maayos na postura. G. Turner, bati ni G. Samuel ng mahinahon, ang tono niya ay magalang ngunit may bahagyang pag-iingat. Hindi ko kayo inaasahan ngayon. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Pilit nang ngumiti si Ricardo. Sana makapag-usap tayo sandali. Tumingin si G. Samuel sa kanyang relo bago tumango. Siyempre, pasok tayo sa silid ko. Sinundan siya ni Ricardo sa loob ng silid-aralan na ngayon ay wala ng estudyante. Ang mga mesa ay maayos na nakahanay at ang natitirang bahagi ng isang leksyon sa math ay nakasulat pa sa whiteboard. Inilahad ni G. Samuel ang kanyang kamay patungo sa isang upuan. Maupo po kayo! Nanatiling nakatayo si Ricardo, mas gusto kong nakatayo. Bahagyang natawa si G. Samuel. Kung yan ang gusto ninyo, ano ba ang nasa isip ninyo? Diretsahang sumagot si Ricardo. Tungkol ito sa anak kong si Paul. Bawat araw siyang umuuwi na gutom, kahit na pinapabaunan ko siya ng sapat na pagkain. Nakausap ko ang ilang kaklase niya at sinabi nilang hindi siya kumakain sa eskwelahan. Nang tinanong ko siya tungkol dito, nag-alala siya at hindi ako binigyan ng diretsong sagot. Bahagyang tumagilid ang ulo ni G. Samuel, ang ekspresyon niya ay mahirap basahin. At iniisip ninyong may kinalaman ako rito. Matalas na pinagmasdan ni Ricardo ang reaksyon niya. Walang bakas ng pagka-guilty, walang depensa, kundi isang bahagyang amusement na lalong nagdulot ng hinala sa kanya. Kadalasan, kung isang inosenteng tao ang nababanggit sa isang issue, magpapakita ito ng pagkalito o pag-aalala. Ngunit si G. Samuel tila hindi nagulat, parang inaasahan na niya ang usapang ito. Hindi ko alam, inamin ni Ricardo, pinananatiling matatag ang boses. Pero nabanggit ng homeroom teacher niya na tila mas kinakabahan siya kapag kasama kayo. Isang saglit na pagbabago ang napansin ni Ricardo sa postura ni G. Samuel. Napakaliit lang. Ang mga daliri niya ay biglang mahigpit na nagtagpo at bahagyang tumango na para bang maingat niyang tinatansya ang susunod niyang sasabihin. Nakakalungkot marinig yan, sagot niya ng walang pag-aalinlangan.
Palagi kong sinisikap na lumikha ng isang komportabling kapaligiran sa klase. Hindi nagustuhan ni Ricardo ang sagot na iyon. Tunog formal at kalkulado, hindi natural. Parang isang linya na matagal nang inihanda. Pinili niyang itulak pa ang usapan. Ibig sabihin, wala kayong napapansin na kakaiba kay Paul? Muling ngumiti si G. Samuel pero parang hindi totoo. Wala naman. Tahimik siyang estudyante, napakarespeto. Ginagawa niya ang kanyang gawain, hindi siya nagkakaproblema. Kung kinakabahan man siya, hindi ko napansin. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ang bawat sagot ng guro ay mukhang pinag-isipan ng mabuti. Wala siyang kahit anong tunay na emosyon, walang pag-aalala, walang pagkagulat. Para bang nag-iingat siyang huwag lumagpas sa isang ligtas na hangganan. Matapos ang isang tensyonadong katahimikan, sinabi na lang ni Ricardo, "Salamat sa oras ninyo. Kung may mapansin kayong kahit ano, umaasa akong ipapaalam ninyo sa akin." Tumango si G. Samuel. "Siyempre G. Turner, gusto kong lahat ng estudyante ko ay ligtas sa klase ko." Isang matipid na tango ang ibinigay ni Ricardo bago lumabas. Ngunit habang naglalakad sa pasilyo, isang pakiramdam ng pangamba ang hindi maalis sa kanya. Nagsinungaling si G. Samuel. Hindi man ito direktang inamin, pero ang paraan ng kanyang pagsagot, ang kontroladong tono, ang kawalan ng tunay na reaksyon, lahat ng ito ay mali. Kapag may guro na talagang nagmamalasakit, kahit paano, magpapakita ito ng pag-aalala. Pero si G. Samuel, parang gusto lang niyang matapos ang usapan nang walang masyadong nasasabi. Napagtanto ni Ricardo na kailangan niyang maging matalino dito. Kung inaabuso ni G. Samuel ang kanyang kapangyarihan laban kay Paul, hindi sapat ang harapang komprontasyon. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Muli siyang naglakad pabalik sa opisina ng prinsipal. Ngayon, hindi lang siya magpapahayag ng pag-aalala, hihingi siya ng mga sagot. Pagpasok niya, nag-angat ng tingin si G. Romero, halatang nagulat na makita siya ulit ng ganun kabilis. Iniabot niya ang kamay, tinuturo ang upuan, pero nanatili si Ricardo sa kanyang kinatatayuan, ang mga kamay na kuyom sa kanyang tagiliran. Malalim na bumuntong hininga ang prinsipal at marahang isinara ang folder sa harapan niya. Samantala, sumulyap si Ricardo sa orasan, kinakalkula ang mga minutong natitira bago matapos ang araw ng klase. Habang binibilang niya ang bawat segundo, lalong lumakas ang kanyang pangamba. Sa wakas, muling tumunog ang huling kampana, hudyat ng pagtatapos ng araw ng eskwela. Agad niyang pinuntahan ang labas ng gusali, hinahanap ang kanyang anak. Paglabas ni Paul, halata ang pagod sa kanyang mukha, pero may kakaibang kasiyahan rin sa kanyang ekspresyon. Pinilit ni Ricardo na magtunog kaswal. "Kumusta ang araw mo?" Nagbigay ng maliit na ngiti si Paul, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi nakaligtaan ni Ricardo. Habang bumibiyahe pa uwi, hindi niya maiwaksi ang pakiramdam na may mali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang makarating sila sa bahay, hinintay muna niyang makapagpahinga si Paul bago niya muling binuksan ang usapan ng kaswal hanggat maaari. "Kumain ka ba ng tanghalian kanina?" Tanong niya, pinananatiling magaan ang tono. Nagkibit balikat si Paul. "Sa tingin ko, hindi ko masyadong napansin." Lalong humigpit ang pakiramdam sa tiyan ni Ricardo. "Nagustuhan mo ba?" Mabilis ang sagot ni Paul. "Oo," pero dumaplis ang tingin niya palayo. Ang saglit na pag-aalangan, ang paraan ng pag-iwas niya sa tingin, sapat na iyon para mapagtanto ni Ricardo ang katotohanan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. "Pwede ba nating tingnan ang recording?" Tanong niya matapos ang ilang sandali. Oras na upang harapin ang katotohanan. Bahagyang tumango si Paul, bagamat halatang hindi niya lubos na nauunawaan. Magkasabay silang pumunta sa sala, kung saan ikinonekta ni Ricardo ang recording device sa kanyang computer.
Humigpit ang kanyang hawak sa mesa habang pinindot niya ang play button. Sa simula, karaniwan lang ang mga tunog, mga estudyanteng nag-uusap, tray na nagkakalampagan sa cafeteria. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang tumagos sa mahinang ingay. Hindi maikakaila, boses iyon ni G. Samuel. May kung anong sa tono niya ang nagbigay ng kilabot kay Ricardo. Kalma, kontrolado, pero may bahid ng autoridad na hindi niya nagustuhan. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa gilid ng mesa. Ito na yon, bulong niya. Tumalikod siya kay Paul na ngayon ay tahimik na nakaupo sa tabi niya, halatang kinakabahan. Paul, gusto kong maging tapat ka sa akin. May ginawa bang kakaiba si G. Samuel? Hindi agad sumagot ang bata. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila bago sa wakas, ibinaba niya ang tingin sa sahig. Minsan, tinitingnan niya ako ng kakaiba at ayoko yon. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Matagal na niyang pinaghihinalaan na may mali, pero ngayon sigurado na siya. At ngayon may ebidensya na siya. Pero hindi pa oras para kumilos. Kailangan niyang maging matalino. Gustong-gusto niyang kunin ang kanyang telepono at agad na tumawag sa paaralan. Pero pinigil niya ang sarili. Kung masyado siyang magmamadali, baka hindi niya makuha ang buong katotohanan. Kailangan pa niya ng ebidensya, isang buong araw ng recording na hindi maaaring balewalain. Kinabukasan, umuwi si Ricardo mula sa trabaho ng mas maaga, tamang-tama lang bago dumating ang school bus ni Paul. Mula sa bintana, pinanood niya ang anak na bumaba. Walang bakas ng emosyon ang mukha ni Paul, pero halatang pagod ito. Pagpasok nito sa bahay, binati siya ni Ricardo ng kaswal. Kumusta ang araw mo? Nagkibit balikat si Paul, pareho lang ng dati. Matalim na pinagmasdan ni Ricardo ang anak. Kung may nangyayari, natutunan na nitong itago ito ng maayos. Hinintay niyang umakyat si Paul sa kwarto bago niya dahan-dahang kinuha ang kanyang backpack. Maingat niyang binuksan ang front pocket at kinuha ang recording device. Sa sandaling nasa opisina na niya ito, isinara niya ang pinto at ikinonekta ito sa kanyang computer. Nag-load ang audio file, pinindot niya ang play. Sa simula, wala namang kakaiba, mga pangkaraniwang tunog ng paaralan, mga locker na sinasara, mga guro na nagbibigay ng panuto. Pero nang mag-umpisa ang oras ng tanghalian, may isang bagay na agad pumukaw ng kanyang atensyon. Ang tunog ng zipper na binubuksan, isang saglit na katahimikan, pagkatapos isang boses, mababa, kalmado, kontrolado. Ibigay mo sa akin. Huminto ang paghinga ni Ricardo, nanigas ang buong katawan niya. Ang boses na yon, hindi iyon estudyante, si G. Samuel yon. Sumunod ang tunog ng kaluskos, parang may bag na binubuksan. Pagkatapos katahimikan, muling nagsalita si G. Samuel bahagyang pabulong. Alam mo ang patakaran. Lalong humigpit ang mga kamao ni Ricardo. Pagkatapos isang maliit mahinang boses ni Paul. Pwede ko bang itira ang mansanas? Isang katahimikan, pagkatapos ang tunog ng isang bagay na ibinalik sa bag. Kainin mo ng mabilis at huwag magsasabi kaninuman. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Tuloy-tuloy pa ang recording, pero halos hindi na niya ito marinig. Umiikot na ang kanyang isip. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito isang simpleng pagkawala ng baon. Si G. Samuel mismo ang kumukuha ng pagkain ni Paul. Hindi estudyante, hindi aksidente, ang mismong guro niya. At si Paul masyadong natatakot upang magsalita. Mabigat ang dibdib ni Ricardo habang nakaupo siya, naninigas ang mga kamay sa gilid ng mesa. Hindi na ito tungkol sa baon na nawawala. Isa itong mas malaking problema. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tindi ng galit. Ang paraan ng pananalita ni G. Samuel, kalma, parang normal lang ito sa kanya. Ito ay hindi pambubuli lamang. Ito ay panghihimasok,
pananakot, isang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. At ngayon, may hawak siyang ebidensya. Humigpit ang kanyang kamao, hindi na niya hihintayin ang paaralan na umaksyon. Hindi na niya hahayaan si G. Samuel na makalusot dito. Tatapusin niya ito. Si Ricardo ay huminga ng malalim, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Hindi siya maaaring basta na lang sumugod sa paaralan. Kailangan niya ng plano. Ang kumilos ng padalos-dalos ay maaaring magbigay kay Ginoong Samuel ng pagkakataong maitago ang kanyang ginawa. At hindi papayag si Ricardo na mangyari iyon. Kung haharapin niya ang guro, kailangang siguruhin niyang walang paraan para makatakas ito sa mga kahihinatnan. Pinindot niya muli ang play button, nakikinig ng mabuti sa nakakakilabot na mga salitang patuloy na bumabagabag sa kanya. Kainin mo agad at huwag mong ipagsabi kanino man. Ang nag-iisang pangungusap na yon ay nagpapatunay ng lahat. Nagawa na ito ni Ginoong Samuel noon pa, malamang maraming beses na. Ang kumpiyansang taglay sa kanyang boses, ang paraan ng kanyang pananalita na parang normal na pangyayari lamang ito ay nagdulot ng pagkasuklam kay Ricardo. Gaano na ito katagal nangyayari? Si Paul lang ba ang biktima? Ang unang naisip ni Ricardo ay umakyat sa taas at pilitin ng anak niyang sabihin ang buong katotohanan, pero pinigilan niya ang sarili. Sapat na ang takot na naramdaman ni Paul para maitago ito. Kung masyado niya itong pipilitin, maaaring tuluyan itong magsara at hindi na magsalita. Kailangan niyang maging mahinahon at tiyaking ligtas ang pakiramdam ni Paul upang ito ay magsalita ng kusa. Dahan-dahang bumuga si Ricardo ng hangin, hinaplos ang kanyang sentido, saka tumayo. Maingat niyang inilagay sa kanyang bulsa ang recording device at umakyat sa itaas. Bawat hakbang ay mabigat at ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa kanyang tainga. Pagdating sa kwarto ni Paul, maingat siyang kumatok bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakahiga si Paul sa kama, nagbabasa ng comics. Nang makita siya ng bata, nag-iba ang ekspresyon nito. May kung anong naglalaro sa kanyang mga mata, pag-aalinlangan, takot. Alam niyang may mali. "Kamusta, anak?" Malumanay na sabi ni Ricardo, pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Nag-atubili si Paul, pero sa huli tumango ito at naupo sa kama. Inilapag ang comics sa kanyang kandungan. Umupo si Ricardo sa tabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Samantala, sa opisina ng punong guro, pinatugtog ni Ricardo ang recording. Habang pumuno ng boses ni Ginoong Samuel ang silid, unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Ginoong Romero. Habang nagpapatuloy ang recording, bumigat ang bawat salitang naririnig nila. Nang marinig ang sandaling nagtanong si Paul kung maaari niyang kunin ang mansanas, nakita ni Ricardo ang eksaktong saglit kung kailan naunawaan ng punong guro ang bigat ng sitwasyon. At pagkatapos, dumating ang huling linya. "Kainin mo agad at huwag mong ipagsabi kanino man." Pumikit si Ginoong Romero ng sandali, bumuntong hininga ng mabigat. Nang matapos ang recording, inalis niya ang earphones at tumingin kay Ricardo. Ang boses ay mahigpit at kontrolado. "Hindi ito katanggap-tanggap." "Tama ka riyan," sagot ni Ricardo, hindi na maitago ang galit. "Sinabi mo sa akin na wala kang magagawa ng walang ebidensya. Ayan na ang ebidensya. Ngayon, ano ang gagawin mo tungkol dito?" Umayos ng upo ang punong guro, muling kinokontrol ang sarili. "Aayusin ko ito agad. Ipapatawag si Ginoong Samuel at magkakaroon ng kaukulang parusa. Pero Ricardo, kailangan mong maunawaan. May mga proseso kaming kailangang sundan." Napakuyom ang mga kamao ni Ricardo. Pinukpok niya ang mesa, dahilan upang mapapitlag ang punong guro. "Huwag mong sabihin sa akin na kailangan pa nating dumaan sa masyadong maraming papeles. Kapag sinubukan mong ipagpaliban ito, ipapadala ko ito sa school board, sa media, kahit sa pulis kung kinakailangan." Tinaas ni Ginoong Romero ang isang kamay. "Hindi na yon kakailanganin.
Maniwala ka sa akin, gusto ko rin itong maresolba agad. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Matagal na hindi gumalaw si Ricardo, nananatiling naninikip ang dibdib sa galit. Sa wakas, tumango siya ng mariin. Sige, pero gusto kong naroon ako. Sandaling nag-alinlangan ang punong guro bago sumang-ayon. Ayos, naroon ka. Lumabas si Ricardo sa opisina pero hindi siya lumayo. Tumayo siya sa labas, nakahalukip-kip, ang isipan nakatuon sa isang bagay. Ang mapanagot si Ginoo Samuel. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silid ng mga guro at lumabas si Ginoo Samuel sa pasilyo. Katulad ng dati, maayos ang kanyang bihis, tuwid ang tindig, may kumpiyansang taglay. Ngunit nang tumama ang tingin niya kay Ricardo, may bahagyang nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang iglap ng pagkabigla, marahil ay pangamba. Ngunit nakita iyon ni Ricardo. Magaling naisip niya, dapat lang na matakot ka. Sa loob ng opisina, diretsyong sinabi ng punong guro, Ginoo Samuel, may seryosong paratang laban sa iyo at may ebidensya kami. Pakinggan mo muna ito bago ka magsalita. Nakita ni Ricardo ang bahagyang panginginig ng daliri ni Ginoo Samuel nang kunin nito ang earphones. Habang pinakikinggan ang recording, nanatiling walang emosyon ang kanyang muka. Pero hindi nakaligtas kay Ricardo ang bahagyang paghigpit ng kanyang panga. Alam niyang nahuli na siya. Nang matapos ang recording, mahinahon niyang ibinalik ang earphones sa mesa. Ito ay inilalagay sa maling konteksto, wika niya. Maling konteksto? Galit na balik ni Ricardo. Ninakawan mo ng pagkain ang anak ko. Pinalabas mong patakaran ito. Pinasunod mo siya sa pamamagitan ng takot. Nagtaas ng kamay si Ginoo Samuel, tila nagpapakalma. Sa tingin ko, mas mabuting mag-usap tayo ng mahinahon. Huwag mong subukan, bumigkas si Ricardo pasulong. Ilang bata ang nagutom dahil sa iyo. Gaano mo na ito katagal ginagawa? Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan si Ginoo Samuel, parang may gustong sabihin, pero walang lumabas na salita. Alam niyang tapos na siya. Mabilis at matatag ang naging desisyon ni Ginoo Romero. Simula ngayon, ikaw ay suspendido habang isinasagawa ang investigasyon. Kapag may napatunayang iba pang paglabag, ikaw ay tuluyang tatanggalin at isasampa sa mga autoridad. Nanigas ang balikat ni Ginoo Samuel, alam niyang wala na siyang laban. Habang inaalis siya sa opisina, hinarap ni Ricardo ang punong guro. Siguruhin mong hindi na siya muling makakapasok dito. Matigas ang tango ni Romero, iyon ang balak ko. Lumabas si Ricardo sa paaralan, pakiramdam ay mas magaan kaysa sa mga nagdaang linggo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, ligtas na si Paul. At walang sino man kahit kailan ang muling kukuha ng pagkain ng kanyang anak. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa punong guro. Ricardo, gusto kitang ipaalam na opisyal nang nagbitiw si Ginoo Samuel ngayong umaga. Hindi na siya babalik. Magpapatupad din kami ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga guro upang matiyak na hindi na ito mauulit kailanman. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Ricardo, binasa muli ang mensahe bago inilapag ang kanyang telepono. Sa wakas, tapos na ito, ganap at walang pag-aalinlangan. Kinagabihan sa hapunan, kumain si Paul ng walang pag-aalinlangan. Ilang araw na siyang tila walang gana. Tinutulak lamang ang pagkain sa kanyang plato, halos hindi kumakain ng sapat upang hindi mapansin. Pero ngayong gabi, iba. Kumain siya na parang isang batang hindi na kailangang matakot na magutom. Kinabukasan, matapos ang hapunan, nakaupo si Ricardo sa sofa, walang gaanong iniisip habang nagbabasa ng isang libro. Napansin niyang may maliit na figura na lumapit at umupo sa tabi niya. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang si Paul iyon, maingat na sumandal sa kanya. Hey anak, sabi ni Ricardo, isinara ang libro. Ayos ka lang? Saglit na nag-alinlangan si Paul bago tumango. Oo. Matapos ang ilang segundong katahimikan, tumingala ito at marahang nagsalita. Salamat tatay.
Isang mainit na ngiti ang lumabas sa mukha ni Ricardo habang mahigpit niyang niyakap ang anak. Palagi, anak. Sa labas, tahimik at maaliwalas ang gabi. Isang bagong kabanata ang nagsimula at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, parang nasa ayos na ang lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang aming susunod na video. Maaari mo rin itong ibahagi sa iba at tuklasin pa ang iba pang kwento sa aming channel.